Okay, so ayan, magandang araw po sa inyo lahat. Muli, mga madam sir, mga boss. So, andito po kami sa bayan po ng Lupao at meron po kami ipapakitang pasture land naman po ito na maganda pong i-develop at maganda yung view. So, dito mag-start yung property. Diyan sa bakod na po ito, may bakod po dyan. Diretso na po yan at meron na rin po itong kalsada. Ang sabi po sa akin ay Barangay Road Barangay Road daw kasi may mga kabahayan pa dyan sa part na yan. So itong property nito ay 2.6 hectare po ito na dalawa yung kanyang title at ito ay no extrajudicial. Kasama po namin yung may-ari po ngayon, yung mag-asawa, sila ma'am at sir. Andyan po sila sa may sasakyan po nila. Kaya pag mag-viewing po kayo, pwede naman pong kotse, pwede rin pong ganitong sasakyan. Pero mas maganda yung ganito, yung 4x4, mataas yung pang ilalim. So ito na po yung property, simula po doon. Diyan. At diretso na po yan hanggang doon. So nasa mga 300, makano yung sabi kanina? 52? Oo. Mga nun, 352 yung kanyang frontage. So, daan luwang nun. Ang haba. Hanggang doon po sa may taas po na yun. Nung burol po na yun. So ito po yung kanyang lot plan. Papakita ko sa inyo. Ganito po yung shape. Boss, pakihawak nga boss. Ganito yung shape nung kanyang lupa. So bali 2 titles. Ito yung isang titulo na merong sukat na 23,583 square meter. Yan po isang title. At ito naman po yung 2,665 square meter. Yan na po isang title. At ito yung kanyang, ito po yung Barangay Road o kalsada. Ayan po. So ipapakita ko sa inyo yung titulo. Boss, pakipakita ko yung titulo, boss. Ito yung ano. So ito po yung ito po yung 2.3 o 23,583. So po ito yung kanyang titulo. Xerox copy lang po ito ha. Pero hawak po nila sir yung original title, pinakita po sa amin kanina, hindi po nakasanla at wala pong annotation, wala pong encumbrance. Talagang malinis po yung kanyang title, ready to transfer na po at buhay na buhay po silang pipirma sa deed of sale. Ayan po. At ito naman po yung isa. Ayan po, 2,665 square meter. Ayan. So, malinis po. Wala pong annotation, wala encumbrances, hindi po nakasanla sa bangko. At ito nga po, pag mag-viewing po kayo, dadalhin po namin itong mga dokumento na to para makita nyo po. Ayan. So dito po may power line na po siya. Ayan, magkakabit na lang po tayo. At dito po ay meron po fish pan ito. Bali tatlo yung fish pan po niya, sabi ni sir. Ito yung unang fish pan pero nahati po dahil sa part po na yun, may bakod doon, nahati po siya. Pero mas maluwang yung part na nakuha ni sir dito sa part na ito. Ayan. So itong property po na to ay hilly type po siya, para po siyang burol o burol po yun. Ayan, at maganda yung view, may ayan, overlooking pa po siya, may mga mountain view, at maganda po itong i-develop. Pwede pong gawin as ano tawag doon, yung parang camping site, mga ganun po. Ang maganda dito. At maganda rin i-develop kung gusto yung resort farm, pwede naman po. At meron din po itong nabubukid dyan sa part po na yan. Meron po siyang nabubukid. Mga sir, mga ilan yung area na nabubukid? Malit lang no? Mga wala pang 1,000 siguro yung square meter. Mga wala pa po. Yan, dito pa lang po sa unang po namin, meron na po mataas na part dito na overlooking siya at merong mountain view. So yun yung mountain view, yan po yung Mount Caraballo. At dyan lang po yung town proper sa part na yan. Siguro nasa mga 9 kilometers po o mga 10 kilometers po. At may konting rough road na dadaanan pero the rest po ay sementado na yung dadaanan po natin. And then, ang layo po natin sa T-Plex. Carmen, ang magandang po nito. Exit kung sakasakaling galing po kayo ng Maynila kahit Baguio. Yan po yung magandang exit po papunta po rito para wala pong traffic. Siguro wala pa sigurong kalating oras po siguro. Ayan. So, dito po yung yung isang fish pan. Ayan. At maganda rin po itong gawing rancho. Kung gusto pong gawing rancho, maganda rin po pag-alagaan ng mga baka, kambing, o kahit anong gusto yung mga hayop, pwede po ito. At yung shape po niya, pinakita ko naman po sa inyo sa plano po yung shape po ng property na ito. Pero yun nga po yung mga muhon ay hindi na po kasi kabisado ni sir yung mga muhon. Kaya ang gagawin po natin dito, ipaparelocate na din po natin. Ayan. Pero si bayan na daw po ang bahala doon. Ang sabi nga po ni seller, sagot po niya yung 5%. Yung capital gain tax daw, pag hindi na tumawad,
sasagutin daw po niya. Pero depende na rin daw po sa usapan nyo po yan. Kaya mapag-uusapan nyo na lang po yan. In case na mag-viewing po kayo, maganda po siguro, isama namin po yung seller para makausap nyo po dito sa mismong property. Kasi sila na po magdi-decide yan. At ano po ito, 5% lang po kami. Wala na po kaming overprice po doon. Para at least mabilis ang mabenta lang po yung property na ito. So, ang ganda pa po yan. Sabi nga po ni sir, sa mga 352 yung kanyang frontage po dito. Yan, so mahaba yung frontage at tahimik yung lugar at may bahay po doon. Yan po yung kabahayan sa part na yan. Kaya pag nag-video okay ka dito, kahit magdamag, walang magpipigil sa'yo. Ayan. So itong property na ito, ito nga po ay located po dito sa bayan po ng Lupao, Nueva Ecija. Ayan po, Lupao, Nueva Ecija po yung property na ito. At boundary na rin po ito ng Umingan eh. Kasi yung bundok po na yan ay Umingan na po yan. Ayan po. Yan po yung Mount, ang tawag dyan? Mount Amurong. Ayan, Mount Amurong. Ayan po. So, libutin ko na yung buong property nito. Yung kung saan pala makakaabot, siyempre 2.3 hectare yan. At maluwang-luwang na property po ito. Kulang-kulang 3 hectare na po ito eh. Ayan. Tapos may mga dumadang mga tricycle dito. Talagang kalsada na po ito. Kasi may mga kabahayan pa po dyan sa part na yan, sa bandarian. So, ipapakita ko sa inyo po yung mga part na mataas. So ito po yung pangalawang fish pan. Ito po yung pangalawang fish pan. Tignan niyo na po. May tubig pa po ngayon. At pwede kayo mag-alaga ng mga tilapia dyan. At may mga puno po dyan ng alibambang. Ayan po. At dyan sa part na ito mataas to. Sakop pa rin po ng property to. Itong mataas na part na ito, sakop pa rin po ng property. So pupuntahan natin yung taas po niyan para makita nyo po yung view. Makita nyo yung overlooking po niya. At siyempre yung mountain view po. Yan po importante na titignan po isa eh. Yung mountain view. Kasi yung mountain view po nito para siyang painting. Pag tinignan mo dito sa property. Yan po. Ganda. Maganda po ito. Campsite or mga farm resort, mga ganyan. O pwede rin po yung anong tawag po dito? Yung sa rancho. Yung may mga alagang mga hayop. Pwede po dito. Yan, sa ngayon po kasi ay medyo ano na po yung damo dahil ilang araw na rin po kasing hindi nag-uulan. Ulan naman po, ambon-ambon lang mga ganun po. Tsaka na-maintain po ng mga hayop dito. Ayan o, ang ganda yung natignan. Ayan po yung Mount Amurong. Yan po yung bulubundukin ng Caraballo. Yung part na yan. Tignan nyo po ito. Hinihingal na ako. Andyan po yung fish pan. Ayan. Andun po yung bukid. Siguro sa mga baka wala pang 1,000 square meter po yan eh. Yung nabubukid po nila. So nagbubukid po dyan. Yung dating may-ari daw po, sabi ni seller, na bukirin mo muna hanggat hindi pa nabibenta. Sabi naman po nung nabibenta na po yung may-ari po ngayon. Ayan. So sulitin ko po, yung nabubukid po dyan ay yung dating may-ari po nabubukid. Ayan. Ito po yung isang part na mataas dito. May alagang baka dito. Ganda tignan. Ganda ng view. Ayan. Medyo dumidilim lang po yung camera dahil hapon na po kasi. Siguro na sa mga alas 4 na po siguro. O mag alas 5 na. Mga ganun po yung oras po ngayon. At puro ano po siya, puro pahili-hili po yung mga lupain po dito. May mga part din po ng mga bukid. Ayan, kagaya po dito may part na dito po may mga bukid po dito. Ang boundary po yung alam ko hanggang doon lang po eh. Diyan sa ano po na yan. Diyan sa Pilapil po na yan. Dahil yung daras ibang property na po yan. Ayan po. Hanggang doon yata sa may baba. Ayan. Ano boss? Nagmotor ka naman na. Mahirap na ka rin. Tara doon boss, sa bila. Angkas mo na lang ako. Saan kapila? Doon, hanggang doon pa yan. So, angkas na po ako para mabilis po yung ating pagkuha ng video. Dahil maluwang-luwang po yung property nito. So, pumunta po natin yung part na yon, yung batas na yon. So, yun nga po, wala pong problema sa power line dahil sa mismong property, meron na pong poste ng kuryente. Source of water po dito, meron na masa dyan boss, nakita mo? Yung mga hams dyan, puro na masa yun.
may nawasa po dyan. Di ko lang po sure kung nakaabot po doon sa may mga kabahayan sa may malapit dito sa property. Pero in case na hindi po naabot, pwede naman pong magpa-deep well na lang po. Kasi may mga makukuhang tubig naman dito sa part na ito. Ayan. Ito may mga alibangbang dito, may mga punong alibangbang. At ang ganda no, boss. Kaya mo yakit dyan. Hoy, dahan-dahan lang. So dito na. Yan. Ito yung isang fish pan, pero hindi ma-sure ni sir kung ano kung nakuha ng bayan o nahati yan. Kasi nung tinuro daw sa kanya, nung nag-survey sila, wala siya. So tinuro-turo na lang daw sa kanya. So ang gagawin po natin dito nga, sabi ko, ipapa-relocate ulit po natin para at least kung saan yung mga boundaries po niya, maglalagay po tayo ng concrete post na, and then maglalagdag po tayo ng mamuhon in case na magbahod pa tayo, para pag naglagay po tayo ng tanse o tali, hindi po siya bali-baliko, straight po siya pag nagbahod po tayo. Ganun kasi ginagawa po namin pag mahaba yung isang property. Kahit hindi nila babakuran, kung wala sa plano yung babakuran nila, naglalagay pa rin po kami ng extra na muhon para maisipan nila magbakod, hindi po bali-baliko yung kanyang bakod. At para hindi po lumagpas, nasa boundary pa rin po siya. Ayan. So, sabi ni sir, hanggang dito daw hanggang dito na daw. Kasi di ba yun sa plano, lumiit siya, no? Di ba? Sa may likod lumiit, yung 2,000 square meter na mahigit. Ayan. So, ang ganda. At overlooking, tahimik yung lugar. Dito sa part na to, may bahay na rin yan, no? May bahay na dyan. Ayan. Tapos, ayun, may bahay dito. Di ko lang po sure kung may mga kabahayan pa po dyan, kasi may bahay pa rin po dun, no? Hindi, malapit na. Oh, lapit na yung bahay dyan, eh. Malapit na kabahayan niya. So, maganda yung property. At malinis yung kanyang titulo. Pinakita naman po sa inyo kung gaano kalinis yung title po nila. Buhay po silang mag-asawa. Kasama po namin yung may-ari na pumunta dito sa property. At galing pa sila ng Ordaneta. Taga-Ordaneta sila. So, sabi sa amin, kung pwede daw hintayin namin sila. So, hinintay po namin sila. Kasi kanina po meron din po kaming isang client na tumingin din po dito sa property na binibenta po namin dito sa Lupao. Ulitin ko po, ito po ay sa Lupao, Nueva Ecija. Boundary po ng Umingan, Pangasinan. At ito nga po ay ang presyo po niya is yung nga po 5.5 million. At kung gusto pa i-negotiate yung price, yung mismong seller na po yung makakausap nyo, kasi sila po nagsabi po sa amin ng price at kung i-negotiate pa yung price. So, sali lang boss, at baba ko, baka hindi mo kaya ayan, taas yan boss. Ayan. Okay. Ayan. Sige lang boss. Sige, mauna ka na dun boss. Maglalakad na lang ako. Ayan. Kung may katanungan po kayo regarding po sa property nito, tawag na lang po kayo sa akin para mapag-usapan po natin ang ano po na ito. Ayan. So, please, follow and subscribe po.